Okay, mga kasama, good morning. Thank you sa inyong presence this morning. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. Actually, nagpadala na ng advance party and check the premises early this morning. But then, dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim, with a letter requesting for a resetting. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na cancelled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and ask for a resetting. So when is the reset? Wala siyang hiniling na petsa, but nag-usap kami tentatively we will set the appearance of the Vice President on the 11th of this month, December, yes, 11th of December. So that means, alam niya, why send an advance party and then not show up? Hindi po natin alam yung kadahilanan. No? Pero protocol po yun. Talagang security ng President, ng Vice President, yung mga matataas na tao, talagang dumadating agad sa engagement and check the surroundings para yung sa security. No? Wala pong doon. Wala pong question doon. Sir, ano na pong plano ng NBI? Ano na pong next? Next is, meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. No? We will comply with her request dahil sa due process, no? Out of respect, dahil siya yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. We will comply with her request. Baka mamayang hapon lang, maka-comply na kami. No? Bibigyan siya ng listahan ng possible question. Sa mga... Pag-uusapan namin yan. Pero, dalawang points. Alright? We are investigating yung video clips where nag-threat siya na ipapapatay niya the President, the First Lady, and the Speaker of the House. She is also claiming that there is a threat on her life. Hindi namin ite-take for granted yan. So, dalawang portion, yung threat sa President, First Lady, and the Speaker. Second, also, ay yung threat naman sa kanyang buhay. Baka gusto niyang makipagtulungan sa amin nang maimbestigahan yan. Remember, ang mandate namin is to step in whenever there is threat to the life of the President, the Vice President, down hanggang sa ating punong maestrado. No? Kaya, iimbestigahan namin yan, lahat ng aspect. So, sir, magbibigay kayo ng, diba, parang, dapat play fine. Pero parang whatever evidence you have in hand and the possible questions, isn't that a deviation of Indian process? Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan pa namin mabuti.
Hindi pa yun ang final na aming magiging action. But then, a-apprise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. At sinabi ko nga sa inyo, ang iniimbestigahan namin, yung video clips where nag-threat siya na may nakausap na siyang tao na papatay kay Presidente, sa First Lady at sa Speaker. At yun ay gagawin pagka siya ay namatay. Yun, i-clarify natin maigi yun. Now, may claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya, imbestigahan din natin yan. Tatanungin namin siya, sino ba yung pinaghihinalaan mo? Kung ano, may ebidensya ba tayo doon sa pinaghihinalaan mo? Ano? Ganun po yun. Possibly mga umaga rin yan, mga 9 or 10 o'clock on the 11th. Bakit ganun kalayo? Para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. And also, we will, in the interim, susupina na namin. Mamaya, isa-serve na ang supina dun sa mga nag-attend dun sa video clip na identified na namin. No, isusupina namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila, yun, surrounding those matters. Kay BP Sara, yun nga, ipa-preparedness namin siya. Yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. Included na dun sa reply namin yun, yung invitation for her to appear before this office. Yes. Yung mga identified namin. Yung mga identified namin doon sa litrato, no? Yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate. Pero yung nandun lang, nasa Zoom meeting lang, nakanganga lang na ganyan, hindi na namin isusupina yun. Okay. Siguro mga 10, 12, like that. Yes, na-authenticate na namin yun. We found out that the same is not AI generated. It is it's not deepfake, authentic, no? Ayon sa aming forensic investigator. And we have already requested the Facebook to preserve it. So, how many you identified and how many yung participants? Marami yun actually, marami. More than 20 ang participants doon. But then, sabi ko nga sa inyo, some of them ay nandun like now, nandyan lang kayo, ano naman kasalanan nyo kung ako'y gumagawa ng krimen? Wala, nandyan lang kayo. So, yung mga actively participated in that video clip, nagtanong, nagsalita, yung gano'n, yun lamang ang aming iimbitahan. No. Hindi naman. Tatanungin lang namin sila na yung surroundings na bakit nangyari yun, ba't nagkaroon ng deklarasyon na gano'n si Vice President. Ganyan. All right.
nasa sa kanya po yun eh. Kung gusto niya, mauna, pumunta agad sila dito and file a formal complaint kung sino yung nirereklamo nilang tao. Ganon. Unlike this threat to the president, sa kanyang bibig nang galing eh, siya ang nagte-threat. Pero yung nagte-threat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagte-threat sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. Kami ang initial namin yun, usapan kanina after the council left. Nag-usap-usap kami, yun, ang napag-usapan namin yun initially. Okay. Yes, ito nga, hanggang ngayon, ang reason ay dahil may ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng House yesterday came in late daw. Late na yan na natanggap. So, she is not ready for the NBI investigation. Nagpapasalamat si Attorney Paul Lim na kasama pala yun sa investigation. But then, kayong lahat, alam nyo, lagi akong ini-interview. I have been telling you that that will be included in our investigation. Yes, okay. Yes, sinabi namin sa lawyer na dapat makipagtulungan sa amin si Vice President para maimbestigahan yung threat naman sa kanyang buhay. Okay. Piniprepare na ngayon. Piniprepare na yung aming subpoena. Hindi ko matandaan yung mga pangalan. Mostly members of the media. Yes. Yes. Including the may-ari ng platform. Hindi naman. Kaya nga pinagpapaliwanag natin siya to shed light. Bakit niya nasabi bakit siya nakapagbitiw ng salita na pag ako namatay, kailangan mamatay yung ganon. At sagot sa kanya nung kausap niya, yes ma'am. Di ba? Ganon. Ay, mahaba yung full length. Mahaba yung full length ng video. We have the complete video. Yes. We will cross the bridge when we get there. Sir, do you think cause of delay itong another reschedule na to? Or yung paghingi niya ng reschedule, sir? Hindi naman namin. We are giving her all the benefits of the doubt, all the courtesies, due process, binibigay natin.
Okay. Paano sir pag December 11 hindi pa rin siya pumunta? Pwede ba siyang mag-reschedule ulit o talagang i-file na po natin yung reklamo? Sa December 11, comes December 11, notified siya for example at ayaw niya pa rin magpunta, we cannot force her na kung wala pa rin siyang pasabi. Maraming reason baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating. Depende po sa reason, no? Pero pwede po siyang humingi ng another reschedule. Hindi natin masabi. We'll cross the bridge when we get there. Sa December 11 po, kasama na rin yung 20 plus na kasabay na yun. Yung isusupina pa namin? No. We will set the hearing for this mga about 12 lang. Sinabi ko na yung 4 of them should appear in my office, in our office on Miyerkules, 4 na naman sa Huwebes, 4 na naman sa Biyernes. So naipon na namin yun, meron na silang mga statement. So kaya next week, December 11, ay para sa sa Vice President naman. Just to be technical about it, kasi when she was dubbed as the self-confessed mastermind, is she being probed for actually saying that she contracted a killer, diba? So is she a hostile witness against her own self, or is she a suspect? Parang, when she appears here, ano exactly siya? Eksakto na tatanungin namin siya bakit siya nag-declare ng ganun. 'Di ba? Siya nagsalita noon si VP nagsalita noon. Ang hinihingi lang namin justification bakit nasabi mo 'yan, reason bakit nasabi mo 'yan, anong background bakit nasabi mo 'yan. Lahat tatanungin namin sa kanya. No? Well, that matter of impeachment, hindi sa amin yan. Nasa House yan. Remember that impeachment ay nag-i-initiate yan sa House of Representatives. Sa amin ay yung, sabihin na natin, criminal aspect. Yun lamang po. Ganito po, kami po ay fact-finding lamang. Ang NBI ay mag-iimbestiga lamang ng facts. Yung facts na yun na mag-gather namin lahat, including documentary evidence, testimonial evidence, ipapasa po namin yan sa prosecution service ng DOJ. Now, the DOJ will determine whether there is prima facie evidence that may result to conviction. Magsasampa sila ng kaso. Kung wala naman silang at yung ebidensya namin na pinaresenta sa kanila ay kulang, hindi tama, pwede nilang i-dismiss ang kaso. Hindi po natin alam. Yes, the Vice President is not immune from suit. The others may ask. Hindi siya immune from suit. There are already jurisprudence on that matter, like the former Vice President has been charged. The others from that side, sir. Sinabi po ni Vice President Sara Bakit na hindi daw po actionable yung threat ngayon. It will not hold water. Hindi nyo daw po active threat ito kasi hindi naman daw pinatay po sa yan nga ang pinag-aaralan naming mabuti kung nasa ni BP versus doon sa evidence naming hawak at kung ano yung sinasabi ng batas. Doon lamang po kami. Okay. Yung anti-terror daw na playbook ng gobyerno daw
Una, hindi pa ako director noon nung mangyari yun. Pangalawa, nag-base lang, siyempre. Ang NBI, nag-base lang dun sa mga ebidensya na naipresenta and what is again provided by the anti-terror law. Yun lang, sinusundan lang namin yun. Remember na kami sumusunod lamang dun sa batas, kung anong sinasaad ng batas. Pero sir, it appears daw na pinipilit daw po siyang gawa ng kaso. Last night. Ay, siyempre, matter of defense na naman yan ni BP Sara, pero lahat naman tayo nakapanood nung threatening video clip. So, dun lang kami nagpa-pound. Yes, relate, our client will not be able to appear at our scheduled investigation 29 November as she will be attending to office matters requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability inquiry into the office of the Vice President, blah, blah, blah. Nasa letter. Depende nga kung anong magiging reason niya naman on that day. Oh. Kung hindi ako nagkakamali ay this is the first time. Yes. Because this is also the first time that a BP threatens a president. Marami, no? Pangit naman. Halimbawa, magkasakit si ma'am, ay valid reason yan, or whatever, na valid reason, no? Except lang yung hindi siya dadating dito, ni ha, ni ho, walang papadalang counsel, that will indicate na nagwe-waive na siya sa kanyang karapatan na humarap sa aming investigasyon. Masusi po namin inaano yan. Pati yung video niya, baka in between the lines, mahuli namin kung sino yung kausap niyang tao na yun. Pero wala pa so far. Yes. Kung ganun na mangyari, yung sabi ko nga, dumating ang December 11, wala man lang pinadalang request for extension for valid reason or hindi man lang nagpadala ng abogado, wala, nakaantay tayo dito lahat, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. Continuous ang investigation. Continuous. Yes. Are members of cops, military, further Chica, are they all under meron ba? Kasi Alin? former security. Wala. Yes. Wala. Hindi. Marami nga yung mga nag-join nga doon, including the owner of the platform. Zoom. Yeah. Sa Facebook wala. Facebook. Kasama rin. Sir, so to be sure that the people behind the platform Zoom or the Zoom account owner that posted that Yung Zoom account owner. Yun. Account owner. And someone from the OBP's office person na nag-send ng link. Parang ganon. Yes. Question now, what if those people fail to appear for the FBI?
titignan natin kung may sanction ba, pag-aaralan namin. And this will all happen before December 11. Yes. Ngayon, ano po yung magiging effect ng hindi pagdating ni Sara today? And also, what if hindi rin dumating some members of Olivia and the staff who participated in this meeting? Mabagal po ba yung investigation? Ano po yung Yun nga, sabi ko sa inyo, pagka walang justifiable reason, bakit hindi makaka-appear, we will proceed. Tapusin na namin yung investigation based on what we are holding, yung evidence na hawak namin. Pero kung may justifiable reason, we will maluwag naman tayo dyan. Hindi naman tayo nang iipit ng tao eh. Ang gusto natin yung katotohanan, maliwanagan ng sambayanan. Ganun po. Sir, other than anti-terror law, possible violation po sa anti-terror law, may iba pa po mga possible violation na Lahat ng anggulo tinitignan namin. Lahat ng anggulo pinag-aaralan namin. So, hindi pa ako makapagsabi agad ngayon na grave threat, anti-terror law. Hindi pa. Depende po sa final evidence that we may gather. the Vice President is now in custody. So, pero being an impeachable official, can she included ba din ito yung prosecution or investigation muna yun? Yung matter of impeachment, bahala dyan ang Congress. Sila mag-iimbestiga niyan, sila ang bahala dyan. Yung aming investigation is with respect to the utterances, to the threatening video clip na nangyari. Nandun lamang po kami. Can this be used for filing an impeachment or pardon? I don't know. Bahala sila. Hindi ko alam yung mga grounds for impeachment. No? Alam ko pero hindi ko alam yung ano i-consider ng House, whatever. So, yung December 11 na date, was it formally relayed to the legal counsel on Vice President? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the earliest possible time para may ample time siya para makapag-aral ang kanyang mga abogado. Last two questions, please. Sir, curious lang po, the DOJ said as Les mentioned last week na who government approach natin in government institution. And natanong po siya na if possible na magsasama yung investigasyon ng House on the confidential funds. If by any chance po na mag-investiga ang DOJ on that, what will be the role of it? Ay, hindi kami kasali dun sa sa investigasyon ng IF. Nasa House po 'yun. So if by any chance ang DOJ ay mag-investiga din or may pag-coordinate sa House, hindi natin masama. Hindi po oo. Thank you. Sir, last na po, yung possibility lang na kuhanin po ng ombudsman yung investigation niyo po, ano pong reaction niyo dun, sir? Ano po 'yun? Sinabi po kasi ni Ombudsman Martires na pwede po nilang sila yung mag-imbestiga, mag-take over ng investigation regarding po dito kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo dun, sir? Well, talagang nasa batas ng ombudsman na nag-iimbestiga na kami, but if they found out that for example, itong particular case na to, the threatening remarks was done because of her office, the ombudsman can take over. No? Pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a vice president. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take
over, will you cooperate, sir? Yes. Yes. Edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Thank you. Thank you. Okay na. Sir, photops daw. Sir, yung sulat. Yung sulat daw. Itaas yung sulat. Ano po? Sir, letter. The director wishes to thank the Office of the Vice President for their cooperation by sending over the lawyer. Also, the director begs the indulgence of the public for understanding. Gusto ko to, kuha kayo ng kopya. Ayan. Para ikunan nyo na lang ng litrato. Salamat nung kape ka na lang doon mamaya nung Kami